ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating buting na tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ng gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليك lang po. Naam ya Sheikh, labas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Una sa lahat, ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, protektahan sa lahat ng oras. Inshallah, tayo muli ay magpapatuloy ng ating talakayan sa Mulakhas al-Fiqhi. At una sa lahat, inyong paumanhin na hindi tayo makapagbukas ng video sapagkat madilim dahil naghahanap ako ng maayos na wifi para tayo ay magkarinigan, inshallah. So gayon pa man, gagawin natin ang lahat inshallah upang sa katuparan natin ang mga maibigay natin ng maayos, maihatid natin ng maayos ang ating tatalakayin ngayong hapon inshallah ta'ala. Mga kapatid, yung mga ating mikropono po, paki-check na lang po. Nakakasagabal tayo sa natin, tagapagsalita. Naam ya Sheikh, tafaddal. Okay po. So, yun, gaya ng ating sinabi, tayo ay magpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa kitab na Mulakhas al-Fiqhi ng isa sa ating mga buting Sheikh na si Sheikh Saleh Al-Fawzan. Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. At tayo ay sa Kitab as-Salah na yung gabi dito sa Pilipinas at hapon sa gitnang silangan ay ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa babon fi bayan ma yukrahu fi salah. Ito ay patungkol, narinig ko ba kung maayos?
okey, ano lang po, Naam ya Sheikh, medyo lang putol-putol siya. Unti lang naman. ah, pasensya na sapagkat, mahina ang net ko. So, gaya ng sabi ko, ang ating tatalakayin tungkol sa babun fi bayani ma yukrahu salah. Ibig sabihin, ito ay mga alituntunin tungkol sa mga nakakasuklam na gawain sa pagdarasal, gawain sa sala o mga bagay na kasuklam-suklam na ginagawa sa pagdarasal. So, ito ay ating bibigyang talakayan sa ngayong hapon, I mean, gabi dito sa Pilipinas. Ah, dito ang, alam natin na maaaring ang iba ay nagagawa ito, sa kadahilanan ng, siya ay jahil dito o walang kaalaman tungkol dito na ito pala ay pinagbabawal or nakakasuklam na gawain o kinasusuklaman na gawain sa panahon na tayo ay nagsasala. So ito ay ginagawa o kinasusuklaman na gawain sa panahon na tayo ay nagsasala. Tayo ay nasa, ah, panahon ng, sala, opo. So gaya ng binanggit dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala, na unang binanggit niya rito, yukrahu fi salati iltifatu fi wujuhihi wa sadrihi liqawlihi aw liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ah, lamma سألت يعني أحد من الصحابة آه، عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاص يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Ito ay tawag dito, isinalaysay ni Aisha radiyallahu anha at tinasahih ni Imam Al-Bukhari. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala na kinasusuklaman sa panahon ng pagdarasal, panahon ng sala, ang pagbaling ng mukha at dibdib batay sa pahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng pagbaling yung tawag dito yung ibaling natin o iharap natin ang ating mukha at dibdib maliban sa qibla. Opo. Gaya ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ah, huwa اختلاص يختلسه الشيطان من صلاة العبد. So ito anya ay isang pagnanakaw na ninanakaw ni Satanas o pag-agaw ng atensyon ni Satanas mula sa sala ng isang alipin. So gayon din, sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, illa ay yakuna dhalika lihajatin fala ba'sa bihi. Maliban anya kung ito ay kinakailangan kung saan walang problema dito. Gaya ng binanggit niya rito na kama fi halatil khawf, ibig sabihin tulad niyan ng pagkatakot, halimbawa sa dahilan ng pagkatakot o kana li gardin sahih, o para sa isang wastong layunin. So ang pagbaling ng mukha at dibdib sa ibang direksyon, kapag tayo ay nagsasala o tayo ay nasa panahon ng sala, ito ay kinasusuklaman. Ito ay kinasusuklaman sa panahon na tayo ay nagsasala. Batay dito sa binanggit natin na hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binanggit niya rito
na sabi niya, kung ang isang tao niya ay nakatalikod ang kanyang buong katawan o nakatalikod sa Kaaba ng hindi dahil sa pagkatakot. Halimbawa, tawag dito, ang buong katawan ng isang tao ay nakatalikod mula sa Kaaba na hindi dahil sa pagkatakot, ghaira halatil khawf. Ibig sabihin, hindi dahil sa siya ay natatakot. Kung gayon sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang kanyang pagdarasal, ang kanyang sala ay walang bisa o batalat salatuhu, na batal, na wala ng bisa ang kanyang sala. Dahil siya ay nagpabaya na humarap sa Kaaba ng walang dahilan. Tarkihil istiqbala bila udrin, sapagkat alam natin na kabilang sa shurut ng salah na nabanggit natin ng mga nakaraan na natalakay natin ang tungkol sa mga kondisyon ng salah, kabilang dito ay ang tawag dito, ang pagharap sa qibla, istiqbal al-qibla. So, kapag tayo ay nag-iwan ng pagharap sa qibla bila udhr, na wala tayong dahilan, walang udhr, walang mabigat na dahilan na syar'i na dahilan, ito ay nabatal o nawala ng bisa ang ating salah. Yun. So, fatabayyana bihada, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, nililinaw dito sa bagay na ito, anna al-iltifata fi salati fi halati al-khawfi la ba'sa bihi, lianna dhalika min dururiyati al-qital. Na ibig sabihin na ang pagbaling ng mukha sa panahon ng pagdarasal kapag nasa kalagayan ng takot, kumbaga pagbaling ng iba maliban sa qibla, dahil sa dahil sa siya ay natatakot, ito ay labaas, ibig sabihin na ito ay pinahihintulutan. Sapagkat ito ay kinakailangang aspeto sa pakikipagbuno o sa labanan. So, sabi nito, wa in kana fi ghairi halatil khawf, kung ito ay hindi dahil sa takot, kung gayon kung ito ay ang mukha at dibdib lamang, halimbawa, fa in kana bil wajhihi wa sadri faqat duna baqiyatil badan, ibig sabihin ang nakaharap lang sa ghair al-qibla o hindi lang nakaharap sa qibla o direksyon ng qibla, direksyon ng sala, ay ang kanyang mukha lang at ang kanyang dibdib, ibig sabihin hindi kasama ang natitirang bahagi ng katawan, at ito ay kinakailangan, kung gayon ay walang problema rito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Wa in kana li ghairi hajatin fa huwa makruh. At kung gayon sinabi niya, ngunit kung hindi, halimbawa, hindi dahil sa pagkatakot, kung gayon sabi niya, ito ay makruh. Ito ay kumbaga kamuhi-muhi, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Wa in kana bi jami'il badani batalat salatu. Ngunit kung ang buong katawan niya mismo ang hindi nakaharap sa qibla, hindi nakaharap sa direksyon ng sala, ang kaniyang sala ay nawala ng bisa. Kinakailangan niyang ulitin ang kaniyang sala. Kabilang din dito na binanggit ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na mga alituntunin tungkol sa mga nakakasuklam na gawain sa loob ng sala, ay sinabi nito na wa yukrahu fi salati raf'u basarihi ila sama. Ibig sabihin na kinasusuklaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagtaas ng paningin sa langit habang siya ay nagsasala. Ibig sabihin, habang ikaw ay nagsasala, ang iyong paningin ay nakataas sa langit, o ang ulo mo nakataas sa langit halimbawa, o yung paningin mo nakataas sa langit. So ito ay kinasusuklaman na gawain. So actually ito ay angkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinuligsa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga gumagawa nito, na siya ay nagsasabi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. Ang hadith na ito ay inulat, sinalaysay ni Anas bin Malik at tinashih ni Imam Al-Bukhari. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما بال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. Ano ang mayroon, sabi ni Propeta Muhammad, sa ilang mga tao, sa ilang tao, na itinataas nila ang kanilang paningin sa langit habang nagdarasal, habang sila ay nagsasala. Subhanallah. Ang kanyang mga salita na ito ay sinabi ni Anas ibn Malik, ang mga salitang ito na namutawi sa bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay labis na malupit na sinabi niya. Na sinabi rito na la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absarahum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat nilang itigil ang paggawa niyan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ang kanilang mga mata ay maagaw. Ito ay nangangahulugan, sinabi ng ating mga ulama, na itigil nila ang gawain na ito, o di kaya ay aalisin ng Allah ang kanilang paningin upang hindi na ito bumalik sa kanila, na siyang pagkabulag, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So actually, nabanggit natin sa una, ang paningin ay dapat nasa lugar ng pagpapatirapa. Di ba, nabanggit na natin at natalakay na natin ito na ang ating paningin kapag tayo ay magsasala, dapat ito ay nakatutok o nakatitig doon kung saan tayo magpapatirapa. So hindi niya dapat hayaang umikot ang kanyang paningin. Halimbawa, iniikot mo yung mata mo, halimbawa sa kung ano ang nasa harapan mo, tulad ng mga dingding, mga sulat, at mga katulad nito, dahil ito ay makakagambala sa kanyang pagdarasal. Makakagambala ito sa ating salah. Gagambalain tayo nito sa ating pagdarasal. So magiging busy tayo sa pagtingin dito sa dingding o mga sulat, halimbawa, ganyan. Kaya nagiging dahilan na nagiging abala o nagagambala tayo sa ating pagdarasal. Yes. Gayon din na binanggit din dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa yukrahu fi salat taghmidu 'aynayhi لغير حاجة لأن ذلك من فعل اليهود. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala na kinasusuklaman din sa panahon na ikaw ay nagsasala o tayo ay nagsasala, nagdarasal, ang pagpikit ng mga mata, yung ipipikit natin ang ating mga mata ng walang dahilan, dahil yun ay kaugalian ng mga Hudyo. Dhalika min fi'lil Yahud, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Ito anya ay kaugalian ng mga Yahudi o ng mga Hudyo. Kung kinakailangan ang pagpikit, so mayroong exemption. Wa in kana at-taghmidu li haja, ibig sabihin na kung ang pagpikit ay kinakailangan, tulad ng kung mayroong isang bagay, halimbawa mayroong isang bagay sa harap natin na kung saan mga katulad, halimbawa mayroong sa harap natin na makakagambala sa ating sala, tulad halimbawa ng mga dekorasyon sa harap natin, halimbawa mga palamuti, kung gayon hindi nakakasuklam na ipikit ang ating mga mata dito. Halimbawa, habang ikaw ay nagsasala sa lugar na wala kang choice kundi doon magsala kasi hindi mo maaring iwanan ang iyong sala, so ang ang lugar kung saan ka magsasala ay mayroon ditong mga palamuti, mga dekorasyon. Kung gayon, walang problema kung
hindi mo, kung ipipikit mo ang iyong mga mata. So, ito ang kahulugan ng binanggit ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Gayon din, na binanggit din dito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu fi salati ika'auhu fil julus. Ibig sabihin na kinasusuklaman sa panahon na tayo ay nagsasala, nagdarasal, ang umupo ng naka-cross leg tayo. Yung naka-cross leg. Ibig sabihin nito na ay yafrisha qadamayhi wa yajlisa ala aqibayhi. Ibig sabihin o nangahulugang ito na ang pagbuka o ibuka natin ang ating mga paa at umupo sa ating mga takong. Halimbawa, habang tayo nakaupo, nakaupo sa iftirash. Ang gagawin natin ay ibubuka natin ang ating mga paa, tapos o nakahiga ang ating ibubuka ang ating mga paa, tapos uupuan natin ang ating mga takong. So ito ay ipinagbabawal or nakakasuklam na gawain, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'ta ra'sak min as-sujud fala taq'i kama yaqi'il kalb. Rawahu Ibn Majah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag itinaas mo ang iyong ulo o ibinangon mo ang iyong ulo mula sa sujud, mula sa pagpapatirapa, huwag kang umupo tulad ng pag-upo ng aso. Sinabi nito. 'Di ba kapag umupo yung aso, naka-iftirash ang kanilang mga nakabuka ang kanilang mga paa, at ang ganitong posisyon na ito na pag-upo ng aso, ito ay pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Gayon din mga kapatid sa pananampalataya, wa yukrahu fi salati an yastanida ila jidarin wa nahwihi ala al-qiyam illa min hajatin. Ibig sabihin na kinasusuklaman sa panahon ng salas, ng pagdarasal, ang sumandal sa pader. Ang pagsandal sa pader, ito ay kinasusuklaman habang ikaw ay nagsasala. O katulad nito habang ikaw ay nakatayo sa pagdarasal. Maliban, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, maliban kung kinakailangan. Dahil inaalis nito ang hirap sa pagtayo. Halimbawa, nahirapan ka ng tumayo at alam mo sa likod mo na mayroon kang pader na masandalan o mga maaring bagay na masandalan mo habang ikaw ay nakatayo, ito ay walang problema. Okay? Gayon pa man, kung gagawin ito, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ng isang tao dahil sa pangailangan, gaya ng sakit o katulad nito, walang masama sa paggawa nito, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Walang masama na gawin ito kung kinakailangan. Gayon din na binanggit din dito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa yukrahu fi salati iftirashu zira'ihi hala sujud. Ibig sabihin na kinasusuklaman sa panahon ng pagdarasal na iunat ang mga kamay sa panahon ng pagpapatirapa. Iunat ang ating mga kamay sa panahon na tayo ay magpapatirapa. Sa pamagitan anya ng pag-uunat nito sa lapag o sa lapag habang hinahawakan nila ito. Sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum zira'ihi inbisat al-kalb. Itong hadith ay sinalaysay ni Anas bin Malik, at ito ay hadith na muttafaqun alayh or akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging katamtaman sa pagpapatirapa at walang sinuman sa inyo ang dapat na mag-unat ng kanyang mga braso na parang aso habang ang aso ay nakaupo, na nakaunat ang kanilang mga
ang dalawang braso nito sa unahan. So sa isa pang hadith na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud wa la yaftarishu ahadukum dhira'aihi iftirash al-kalb. Maging katamtaman sa pagpapatirapa at walang sinuman sa inyo ang dapat na magbuka ng kanyang mga bisig tulad ng isang aso. So ito ay pinagbabawal na nakabuka ang iyong mga kamay o nakaunat ang iyong mga kamay na lagpas sa ulo. So ito ay ang ipinagbabawal na ang iyong kamay ay gayon din na nakalapag ang iyong siko dito sa lupa o nakadikit ang iyong siko dito sa lupa. So ito ay katulad ng pag-upo ng aso na ipinagbabawal. Gayon din na sinabi rin dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa yukrahu fi as-salah al-'abthu wa huwa al-la'bu wa 'amalu ma la fa'idata fihi biyadin aw rijlin aw lihiyatin aw thawbin aw ghayra dhalik. Ibig sabihin na sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kinasusuklaman din anya ang paglalaro sa panahon ng pagdarasal. Sa panahon na ikaw ay nagsasala, yung paglalaro, ito ay paglalaro o paggawa ng walang kwentang bagay gamit ang kamay, halimbawa ang paa, balbas, damit o anumang bagay. Kabilang dito ang paghaplos sa lupa ng hindi kinakailangan. So alam natin na minsan habang nagsasala tayo, nag-aantay tayo ng mahabang oras, ang gagawin natin, yung kamay natin ay nililinis natin, yung mga kuko, ganun. Yung paa natin ay kung saan-saan napupunta ang paa natin, yung kamay natin. So ito ay ipinagbabawal. O yung hinahawak-hawakan natin ang balbas natin habang tayo nakatayo sa pagdarasal, ito ay pinagbabawal. Kinasusuklaman, kariha, ito ay nakakamuhi. Opo. Gayon din na binanggit din dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, wa yukrahu bis salati at-takhassuru. Ibig sabihin na ni kinasusuklaman din sa panahon na ikaw ay nagsasala na ilagay ang mga kamay sa baywang na siyang matulis na hugis sa itaas ng ulo ng balakang. So ito ay dahil, sabi niya, ito ay dahil ang paglalagay ng mga kamay sa baywang ay gawain ng mga kuffar. Ito ay gawain ng mga kuffar at mga mutakabir, yung mga mayayabang. At ipinagbabawal sa atin na gayahin sila. So ito ay napatunayan sa isang napagkasunduang hadith na ipinagbabawal sa isang lalaki na magdasal ng maikli ang kanyang mga kamay o mga bisig. So sabi rito an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam anya ay pinagbawalan ang isang lalaki na magsala sa isang pinaikling anyo. Ibig sabihin, paglalagay ng kanyang kamay o pareho ng kanyang mga kamay sa kanyang baywang. So ito ay pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit din dito na wa yukrahu fi salati farqa'atu asabi'ihi wa tashbikuha. Kinasusuklaman sa panahon ng pagdarasal ang magpalagutok at pagsukbitin ang mga daliri. Yung magpalagutok habang ikaw ay nagsasala, ito ay pinagbabawal din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O di kaya ay pinagsusukbit mo ang iyong mga daliri, ito rin ay pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon din na wa yukrahu an yusalli wa bayna yadayhi ma yashghaluhu wa yalhi. Yan dhalika yashghaluhu an ikmal salatihi. Kinasusuklaman din anya para sa isang tao na magdasal habang may bagay sa kanyang harapan na nakakagambala sa kanya. Dahil ito ay nakakagambala sa kanya upang makumpleto ang kanyang sala, upang maging kumpleto ang kanyang
sala. Kabilang din dito na kinasusuklaman ay ang tawag dito, nakakasuklam din anya ang magsala sa lugar na may mga imahin, fihi tasawirun. So ito yung mga imahin dahil ito ay katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin may mga tawag dito, may mga picture sa harapan natin habang tayo nagsasala, anumang mga imahe na maaring magambala tayo habang tayo ay nagsasala, ito ay ipinagbabawal din ipinagbabawal din o di kaya ay kasuklam-suklam din ang mga gawain na ito. Ay dito anya ay katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kung saan ito man ay nakatayo anya or nakahiga ang mga imahe na ito ay parehas na ipinagbabawal ayon sa tamang pananaw. Gayon din, wa yukrahu an yadkhula fi salati wa huwa muhawwish. Muhawwish, sabihin na suklam-suklam din ang pumasok sa sala habang naguguluhan sa isang bagay na nakakagambala sa isipan ng isang tao. Tulad halimbawa ng pagpigil ng ihi. Di ba kapag tayo ay naiihi na at pinigilan natin, na nadudumi at pinigilan natin o nauutot tayo at pinigilan natin, o di kaya ay sobrang lamig, di kaya ay sobrang init o labis na pagkagutom o pagkauhaw dahil pinipigilan nito ang ating khusyu habang tayo ay nagsasala. Kaya ito ay pinagbabawal din o di kaya ay kasuklam-suklam din na gawain. Halimbawa, naiihi ka, nadudumi ka, nauutot ka, sobra kang nilalamig or sobra kang naiinitan, tapos sumama ka sa sala, o di kaya ay nagugutom ka masyado, o di kaya nauuhaw ka masyado, so pumasok ka sa sala, binabawasan nito o pinipigilan nito ang iyong khusyu habang ikaw ay nagsasala, kung kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain. Gayon din na kinasusuklaman din sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang pagpasok sa sala pagkatapos maihain ang pagkain na gusto ng isang tao. Katulad ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Itong hadith ay isinalaysay ni ni Aisha radhiyallahu anha, at gayon din na ito ay tinakhrij ni Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sala kapag naihain na ang pagkain, naihanda na ang pagkain, o kapag siya ay tinataboy o nayayamot ng dalawang kasamaan. Ito ay ang pagkaihi o pagdumi. Kapag kayo naiihi, kapag at nadudumi, so bawal kang magsala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Bawal kang sumama sa sala. Kinakailangan tapusin mo muna. Kung halimbawa naihain na o naihanda na ang pagkain na gustong-gusto, kasi maaaring ang patungkol sa pagkain na ito, may mga nagtatanong tungkol dito, maaaring ang ano bang ini food ba, ini ano mang pagkain na naihanda na. Sinabi rito ng ating mga ulama, lalo na si Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang pagkain na gustong-gusto ng isang tao. Halimbawa, meron kang gustong-gustong pagkain tapos naihanda na, tapos dumating ang oras ng sala, nag-iqama na halimbawa. So, maaaring magambala ang iyong utak, ang iyong pag-iisip na masabihin ng utak mo kung aalis ako or habang ikaw ay nagsasala, baka naubos na nila halimbawa yung pagkain na yun. Gustong-gusto ko pa naman ng food na yun, pagkain na yun. So, yun ang dahilan kung bakit ito ay pinagbawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung pagkain na gustong-gusto ng isang tao. Kasi yung mga normal na pagkain, alam mo naman na yun ay normal lang na pagkain, walang problema. So, nabanggit natin kanina, kung nagugutom naman or nauuhaw, so kinakailangan na gawin mo na ang mga bagay na yun upang sa gayon ay hindi tawag dito magabala yung khusyu kapag ikaw ay magsasala. So, ang mga binanggit na
وذلك كله رعاية لحق الله تعالى. يدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه. Ang lahat ng ito na binanggit natin ay ginagawa bilang paggalang sa mga karapatan ng Allah na makapangyarihan sa lahat upang ang alipin ay makapasok sa pagsamba na may kasamang presensya ng puso at nakatuon sa kanyang Panginoon, sa kanyang Rab na tagapaglikha. Gayon din, na binanggit din dito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, rahimahullah ta'ala, na kinasusuklaman din anya para sa nagsasala na maglagay ng special na bagay sa kanyang noo para sa pagpapatirapa. Dahil ito ay kabilang sa simbolo ng mga Rafidah, mga Shia Rafidah. Sa paggawa nito ay paggaya sa kanila, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kaya ito ay pinagbawal. Halimbawa may mga khaf, may mga special na nilalagay sa noo, halimbawa kapag magpapatirapa, katulad ng ginagawa ng mga Shia Rafidah, ito ay pinagbabawal o kasuklam-suklam ng ang mga gawain na ito. Gayon din na ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق bihima min athari as-sujud. Kinasusuklaman din sa panahon na ikaw ay nagdasala na punasan ang noo at ilong sa anumang dumikit na o anumang dumikit mula sa pagpapatirapa. Gayunpaman, walang masama kung punasan ang mga markang ito pagkatapos makumpleto ang sala. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalataya na kinasusuklaman sa panahon na tayo ay nagsasala ang mapagulong paghaplos sa kanyang balbas, ang pagtiklop ng ating mga damit, ang paglilinis ng ilong o iba pa, dahil ito ay nakakagambala sa pagdasal, kung kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalataya, kinasusuklaman din sa So sinabi ka ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, al-matlub wal-matlub min al-muslim an yattajaha ila salatihi bikulliyatihi, na kung saan hinihiling sa isang Muslim na italaga ang lahat ng kanyang atensyon sa pagdarasal, sa pagsasala, at huwag magambala ng anumang bagay na hindi bahagi nito. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi sa maluwalhating Quran, hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Pangalagaan ninyo ang 5 tagdang pagdarasal at lalo na ang panggitnang sala. At tumayo kayo sa harap ng Allah ng may tapat o taimtim na pagsunod. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, ayat 238. So, pangalagaan ng 5 obligadong sala, sinabi ng ating mga ulama, sa pamagitan ng patuloy na pagsasagawa nito sa tamang oras, kalakip ang mga saligan, shurut nito, ang mga pundasyon nito, yung mga arkan, at ang mga obligadong gawain dito, mga wajibat nito. So, at gilid na pangalagaan natin ang kalagitnaang sala na salatul asr, sala sa hapon, itatag o ninyo ang mga pagsasala na ito, sinabi ng ulama dito sa aya na ito, na may pagkamasunurin sa Allah, pagkatakot at pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kinakailangan ay itatag ang fa na may presensya ng puso at kababaang loob, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, at upang maisagawa natin ang pagbabatas para sa kanila sa pagdarasal nito, ang mga syurut nito, mga arkan nito, at mga wajibat nito, diba? At gayon din, upang maiwasan o umiwas sa mga salita at kilos na sumasalungat o nakakabawas sa kanila sa pagdarasal. So ito ay upang ang pagdarasal, ang ating sala ay wasto at mapawalang bisa ang nagsasagawa nito ng pananagutan. At gayon din upang ang sala ay nasa tunay na anyo nito at maging makatotohanan, hindi lamang sa anyo nito, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Waffaqallahu al-jami'a
lima fihi al-khairu was-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Naway bigyan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tagumpay sa pagkamit ng kabutihan at kaligayahan sa mundo at sa kabilang buhay. Allahumma amin. Hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalataya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah po hangga't kaya po natin sagutin inshallah. Aywa, naam ya Sheikh. Ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa mga nais po magtanong diyan sa may Facebook Live, pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman po sa may Google Meet ay pinapaalalanan ko po ang mga kababaihan na kung kayo po ay may katanungan, pakilagay na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan, ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Salman Hassan. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Ang ating butihing Vice President na si Akh Gerald Soto. Falyatafaddal. Na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, yung murad tinututo di ma pala. pakiulit Akh Gerald yung ano mo kasi Assalamualaikum. napuputol. Ngayon. Ayan na. Sheikh, yung regarding doon sa ano, yung sinasabi niyo yung paglagutok sa loob ng sala, yung ba yung pagpapatunog ng kamay, no? Sa loob ng sala. Yung tanong ko po Yes doon, po. paano rin, yung tanong ko doon, Sheikh, yung ano, Sheikh, yung paano rin yung pagpapatunog sa sala, pero sa loob siya ng masjid. Kasama ba siya doon sa yung karaha, yung makruh? Alin po 'yan na Ustaz? Yung Sheikh, yung ano, yung pagpapatunog din sa labas ng sala, pero sa loob siya ng masjid. Yung tungkol sa pagpapatunog o pagpapalagutok ng kamay, actually, hindi ko maalala kung kailan na tinatalakay ang tungkol dito. Ito ay ipinagbabawal bago simulan ang sala. Ngunit kahit sa loob ng masjid, pero pagkatapos ng sala, labas sapagkat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabanggit natin sa hadith, hindi ko lang maalala yung nito na tawag dito na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagpalagutok ng kanyang o nagpatulog ng kanyang mga daliri pagkatapos niyang magsala. Ibig sabihin nasa loob pa siya ng masjid sa time na yun pagkatapos niyang magsala. So labas kung pagkatapos ng sala. Pero sa pagitan ng sala, ng iqama at ng adhan, habang sila ay nasa loob ng masjid, ito ay ipinagbabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Naam, Sheikh, jazakallah khairan. Yun nga yun, napakalinaw po sa inyong sagot. Next question po.
Aywa, katanungan po mula sa ating sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Sheikh. Ang pagtaas ng ulo at nakatingin sa mga kamay habang nagdudua ay hindi naman po masama? Yes, walang problema. Actually, ang pagtaas ng paningin sa langit ah, habang tayo ay nagdudua kasama ng pagtaas ng kamay, kabilang ito sa mga tawag dito, adab ng pagdudua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagtaas ng kamay at pagtaas ng paningin sa langit, sa taas habang tayo ay nagdudua. Maliban sa mga panahon na ipinagbabawal ang magtaas ng kamay o panahon na ipinagbabawal ang magdua. So, walang problema po ito ilabas. Jazakallahu khairan, ya Sheikh. Next question po. Sa my Facebook Live is wala naman pong katanungan. Aywa, so siguro Sheikh isang ganito na lang tayo. Naam, at naway naunawaan din ng iba. Inshallah naunawa nila yan, Sheikh. So, jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil sa iyong magandang kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikh Al-Fadil, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Jazakumullah khairan po sa lahat ng nakinig. Dalangin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay kanyang gabayan, tayo ay kanyang protektahan at gayon din gantimpalaan sa anumang bagay or anumang pagsamba na nagagawa natin o naisa sa buhay natin. Gayon din na papasokin niya tayo sa pinakamataas na antas ng kanyang paraiso. Hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalataya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.